Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At ito po ay medyo gumagabi na rin. At nais ko tumating kayo na magandang gabi sa araw na ito. At aking po share ang salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Leviticus 19:11. Sabi po rito, "Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another." Sa aklat po ng Proverbs 16 verse 8, "Better a little with righteousness than much gain with injustice." Yan po. Yan po yung mga sinabi ng ating Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa pagiging tapat o katapatan, honesty. At kung ang tao ay mayroong katapatan sa pamumuhay, yan po ay may kagandang kinabukasan. Sabi po ng Panginoon na iwasan po natin na walang katapatan kasi andyan po ang pagnanakaw, yung pagsisinungaling o pag-aangkin ng hindi sayo. So yun po ay hindi magandang ugali ng tao ngayon. So maraming tao ngayon na nasusumpungan na may katapatan din. Hindi naman lahat ay wala. So ang consequence po pag hindi ka matapat ay marami ring hindi magandang itudulot sa inyo. At pag ikaw naman ay matapat, pagpapalain ka ng ating Panginoon. So mas maganda lang po naging tapat po tayo pagkat Diyos po ang magbibigay ng reward sa atin. So marami po tayo nasusumpungan ng mga kapwa nating Pilipino na sila po ay nakakapulot ng minsan malaking halaga, yung mga bagay-bagay na hindi kanila ay kanilang ibinabalik sa may-ari, binibigay sa otoridad o sa mga radio station. Yan po ang katapatan ng Pinoy o kapwa nating tao. So sila po ay nabibigyan ng reward at minsan sila ay acknowledge ng ating government. Ayun po ang consequence ng katapatan. Maliban na ikaw ay pinuri ng tao, ikaw din ay pupuriin ng Diyos na langit. So dito po mas mahigit pa na mayroon kang kaunting katapatan kaysa maraming kasinungalingan o hindi pagtatapat sa mga ugali na ginagawa. So dito po tayo po ay nakatuon sa buhay Kristiyano. Pag tayo po ay naniwala kay Kristo, ay idap po natin ang ugaling may tapat sa atin. So ang kapwa po natin, kung tayo po ay may katapatan, pwede nilang ibigay ang mga bagay-bagay o ibigay ang kanilang kung ano mayroon sila. Kasi alam nila na ikaw ay nagtatapat. Pwedeng gamit nila, pwedeng sasakyan, pwedeng ipahiram nila sa iyo, or pwedeng ikaw ang iwanan nila sa kanilang tahanan in case na wala sila. So yun po ang magandang idudulot po ng matapat na tao. At sa panahon po natin ngayon, although maraming hindi nagtatapat, maraming mga nagsisinungaling, maraming mga nagsasabi na hindi katotohanan. So tulungan din natin sila mga kapatid. So tayo po ay maging example sana na buhay na may katapatan. Pagkat ang nagtatapat ay naglilingkod sa ating Panginoon. So pag ikaw ay naglilingkod, syempre ang mga ugali ng ating Panginoon na ipinakita dito sa lupa ay pwede nating adapt bilang karakter natin na nabuhay dito sa mundo. So maraming salamat po sa iyong pakikinig at naway masumpungan tayo na may katapatan hindi lang sa harap ng tao kundi pati sa harap ng ating Panginoon. So magandang gabi po and God bless sa ating lahat.